Inirekomenda ng National Price Coordinating Council sa Department of Agriculture na magdeklara na ng food security emergency. Yan ay para magamit ang NFA buffer stock sa pag-asang mapababa ang presyo ng bigas. Susuportahan ng Department of Agriculture ang rekomendasyon na yan. Nakatutok si Ian Cruz. Kung mailalabas sa merkado ang 300,000 metric tons ng bigas na buffer stock ng National Food Authority, posible raw mapababa ang presyo ng bigas. 3 to 5 pesos is really possible in my opinion. Lalo na yung world prices din bumaba na rin ngayon eh. Mailalabas lang ng NFA ang bigas kapag nagdeklara ang Department of Agriculture ng food security emergency sa bigas. Base sa amended rice tarification law, maaring magdeklara ng food security emergency sa bigas kapag may kakulangan sa supply o di kaya'y may pambihirang pagtaas sa presyo na nararanasan. The data is very clear when we presented to the NPCC. Nung tumaas ang presyo ng bigas, world market, then tumaas din yung local price. Then nag-maintain siya hanggang ngayon eh. Pero nagbaba tayo ng tarifa from 35 to 15%. Hindi bumaba yung mga branded na bigas sa merkado. It maintained at 60 to 64 nakikita natin. May solid data tayo na that shows na justified talaga to. Inirekomenda na ito ng National Price Coordinating Council at tila sang-ayon dito si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Once it comes to my table, the chances is we will declare para ma-release namin yung stocks ng NFA. Sabi ni Chu Laurel, magsisimula ang pagbebenta ng NFA rice sa Metro Manila LGU at major cities sa halagang 36 pesos kada kilo sa Pebrero at bababa pa sa 33 pesos sa Marso. Ang NFA rice maaring ibenta sa pamamagitan ng mga LGU, GOCC, Kadiwa stores at iba pang ahensya ng gobyerno. Sa ngayon, papalapit na rin daw ang harvest season. Ang delikado namin, ang rami nating bigas, hindi natin ma-release because of this problem, then there's a good chance mabulok yan. Diba? So, kailangan, we have to do something. Bukas, ibebenta na sa presyong 38 pesos kada kilo ang dating 40 pesos na tinatawag na rice for all. Sa Lunes, January 20, itatakda na sa 58 pesos kada kilo ang maximum suggested retail price o MSRP sa bigas. Pwede pa raw itong pababain sa mga susunod na linggo batay sa assessment nila. Nasa 5,000 hanggang 1 million pesos ang multa sa mga mapapatunayang hindi sumunod sa presyong itinakda ng DA. Ayon sa DA, wala umanong hoarding ng bigas pero profiteering o pananamantala ng ilang magbibigas ang nakikita nilang dahilan kung bakit hindi bumababa ang presyo ng bigas sa bansa. The DTI will of course monitor and enforce the directive of the DA regarding the price. So from there, so far we haven't found anyone yet, but if in case meron, then we will act accordingly. Kanina, nag-ikot ang DTI at DA sa mga pamilihan sa Pasig. Nakita na raw nila ang stable na presyo ng bigas sa merkado. Medyo bumaba po sila. Dating 58, naging 53. 5 pesos po ang binaba nila. Halimbawa po makakuha po sila ng mababa din po ang benta. Dati po kasi ang binibili ko is nasa 65. Medyo bumaba na po ng konti. Malaking bagay na rin kasi minsan kulang sa budget. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.